Nung unang panahon, kapag tahimik ang gabi at maliwanag ang buwan sa kalangitan, ang mga matatanda ay mahilig magkwento. Mga kwentong matagal nang ipinapasa mula sa ating mga ninuno hanggang sa mga susunod na henerasyon. Mga kwento tungkol sa mga nilalang na sinasabing gumagala sa dilim ng gabi. Sinasabi nila ang mga kwentong ito upang ipanakot sa mga bata, upang hindi sila magpagala sa labas. Lalo na kapag sumasapit ang gabi. Sa ganitong mga gabi, kapag maliwanag ang buwan sa kalangitan, ang mga bata ay nagtitipon-tipon upang makinig sa kwento ng lola. Tahimik silang naghihintay, nakaupo sa paligid ng apoy, habang ang mahinang liwanag nito ay marahang sumasayaw sa kanilang mga mukha. At habang ang gabi ay lalong tumatahimik, may isang liwanag na lumitaw mula sa loob ng bahay kubo. Dahan-dahang bumukas ang pintuan at lumabas ang lola, hawak ang kanyang lampara. Sa wakas, magsisimula na ang kwento. Sinasabi ng mga matatanda na sa kailaliman ng gabi, kapag tahimik ang buong paligid, may mga nilalang na gumagala sa dilim. Mga nilalang na bihirang makita ng tao. Ang isa sa kanila ay ang aswang, isang nilalang na matagal nang kinatatakutan sa mga baryo at sa mga anino ng gabi. May isa pang kakaibang nilalang na gumagalaw ng mababa sa lupa, ang sikbin, isang misteryosong nilalang na sinasabing sumusunod sa dilim at sa mga anino ng tao. Sinasabi ng mga matatanda na ang aswang ay isa sa pinakakinatatakutang nilalang sa gabi. Sa dilim, ito ay tahimik na gumagalaw. May mga matang kumikislap sa anino at mga kuko na kayang pumatay sa isang iglap. Kapag tahimik ang gabi at tila walang gumagalaw sa paligid, sinasabi nila na maaaring nagmamasid ang aswang mula sa dilim. Sa katahimikan ng gabi, kapag ang buong baryo ay natutulog, may mga nilalang na gumagalaw sa dilim. Mga nilalang na bihirang makita ng tao. Sa mga anino ng kagubatan, ang aswang ay tahimik na nagmamasid, isang nilalang na matagal nang kinatatakutan ng marami. Ngunit sa parehong gabi, may isa pang nilalang na gumagalaw sa pagitan ng mga anino. Ang sigbin, tahimik itong sumusunod sa dilim, habang ang mga mata nito ay kumikislap sa gabi. At sa isang bihirang sandali, nagtagpo ang dalawang nilalang, ang aswang at ang sikbin. Ngunit hanggang ngayon, kung ano ang mangyayari kapag ang dalawang nilalang ng gabi ay nagkaharap sa dilim. Sinasabi ng mga matatanda na ang sikbin ay hindi pangkaraniwang nilalang. Ayon sa ilang kwento, ito ay may kakayahang magbago ng anyo. Isang nilalang na maaaring magtago sa anino at magpakita sa iba't ibang anyo. Dahil dito, kahit ang ibang nilalang ng dilim ay nag-iingat sa presensya nito. At sa gabing iyon, habang nagmamasid ang aswang mula sa anino, ang sikbin ay tahimik na gumagalaw sa dilim. Ngunit walang nakakaalam kung ano ang tunay na anyo ng nilalang na iyon. Sa katahimikan ng gabi, may mga sandaling na nagtatagpo ang mga nilalang ng dilim. Ang aswang at ang sikbin, dalawang nilalang na parehong gumagala sa gabi. Ngunit hanggang ngayon, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari kapag sila ay nagkaharap. Sinasabi ng mga matatanda na kapag maliwanag ang buwan, ang mga anino sa lupa ay nagiging mas malinaw. At ayon sa ilang kwento, ang sikbin ay naakit sa mga aninong ito. Sa gabing iyon, lumabas ang buwan mula sa ulap. At sa liwanag nito, lumitaw ang anino ng aswang sa lupa. Tahimik na lumapit ang sikbin. Tila nais kunin ang aninong iyon. Ngunit nang mapansin ito ng aswang, agad itong naglabas ng pangil at kuko. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagbanggaan ang dalawang nilalang. Isang iglap lamang at muling nilamon ng dilim ang kagubatan. Pagkatapos ng ilang sandali, muling bumalik ang katahimikan sa kagubatan. Ang hangin ay dahan-dahang gumalaw sa mga dahon ng saging. Ngunit ang dalawang nilalang ay wala na sa lugar na iyon. Tanging ang magulong lupa at ang mga sirang dahon
ang naiwan sa dilim ng gabi. At hanggang ngayon, walang nakakaalam kung ano ang tunay na nangyari sa pagitan ng aswang at ng sigbin. At yun ang kwento na matagal nang ipinapasa ng mga matatanda. Isang kwento tungkol sa mga nilalang na gumagala sa dilim ng gabi. Ang aswang at ang sigbin. Kung totoo man ang kwento o isa lamang itong alamat, walang nakakaalam. Ngunit sinasabi ng mga matatanda na sa mga gabing maliwanag ang buwan, mas mabuting manatili na lamang sa loob ng bahay. Sapagkat sa dilim ng gabi, may mga nilalang na mas mabuting huwag nating makita. At hanggang ngayon, may mga kwento pa ring ipinapasa ng mga matatanda. Mga kwento tungkol sa mga nilalang na gumagala sa dilim ng gabi. Kung totoo man ang mga ito o isa lamang alamat, walang nakakaalam. Ngunit sa mga gabing maliwanag ang buwan at tahimik ang buong paligid, sinasabi ng ilan na may mga mata pa ring nagmamasid mula sa dilim. At yan nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Kung nagustuhan ninyo ang alamat na ito, huwag kalimutang suportahan ang ating munting kwentuhan. Mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa susunod pa nating mga kwento ng kababalaghan. Hanggang sa muli, sa ilalim ng maliwanag na buwan.